Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... No, Opo. I'm just Opo. asking you. Sa akin po. Sa'yo Opo. to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner. Magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. Kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. Yes po, Your Honor, hindi po siya sa akin. Nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Ito importante sa amin to at importante sa akin. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun. Nasubmit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat, Comsec. Salamat, Sen Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. Opo. Sorry. Ito ay as of July 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay 2 kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po ng compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay... Okay. Alright. So, meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay. Salamat, Mayor. And I also have a copy of your December... Sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito, sarili mo ito. Ikaw nagmamayar dito, nakarehisto sa iyo lahat to. Your Honor, yung dump truck po, napenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... Opo. I'm just Opo. asking you. Sa akin po. Sa iyo Opo. to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo Opo. ito. Yung Okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Okay. Opo. So, siguro, doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nanggaling to? Siyempre sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na pinagkakitaan mo? Meron ba? Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3,
makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. This is Actually, a lot of nandito ang money by the BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong BIR, ninyo. meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this, na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course Yeah. helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya dun sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pang mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung makapagput- tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigay na pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Those unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Attorney? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano ang negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Opo, Bibigyan since siya 14 years old po ako. Negosyante ka na nung 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalahating milyon, 1 milyon, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo?
Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kung babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang ako tatanong. Sana sagutin mo ang Opo. buong katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng Pogo before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag idadivulge ko, syempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi. Kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Then, sino Madam ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko naman kilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So Ay, he will lang, allow please, please. Sen One Rafi. second. Senjigo, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter, really. Because Ang ginagawa lang din sa Senjingo is establishing your connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo. Sure po. Thank you, Sen Rafi. Thank you. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, sabihin mo na rito sa committee. Your Honor, Well, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon kayo, so be it. Wala akong pakialam.
Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala po akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly to, bago po nangyari to, masamay loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Sensyal ito. Pero marami kang dump truck. Nasa Yun. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati. Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino niyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap ko po si Sir Rene. Rene Sia. Opo, Rene siya po. Sia. Opo, siya. Patay Opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po Ba't ako sila nanggaling kayo sa piggery at farming business? Your Sino Honor, nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala pong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo Pogo? Wala po ako Sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo ron sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So Honor. that was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. But how much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At Saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Pagkano Opo, installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo?
Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baufo. At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Baoying? Lin Baoying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Si Lin Baoying tsaka yung isa pa po na lalaki hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino yun? Sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lin Baoying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka, Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. nung ni-raid yung negosyo mong Pogoro sa, doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala po ako negosyo po na whatever. Pogo. Nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-rate po, Yung local official? opo, Senjinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ko naging boyfriend na mayor before. Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo ron sa lugar mo. Opo, sige po. Salamat, Senjinggoy. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa 3 SALN ninyo, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Your Honor, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga, that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Anyway, opo. yes, Mayor? Meron pa kayong gustong isagot dyan? Your Honor, I might be wrong doon sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may baka mali lang po ako sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa inyong mga isinumiteng SALN,
So meron po kaming kopya dito na SALN as of June 30. Ito po ay SALN na version na, ay, salamat po, Sen Jinggoy. Yung June 30, 2022 SALN nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SALN as of 2023, June 30, 2023, bilang bahagi ng inyong compliance. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022 ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. O, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10, kung di ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties, all covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, 3 na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong. Kaya nag-file na lang po kami ng amendment po doon sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? Oh. June 30. Ito po yung June 30. Your Honor, one moment po ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang SALN the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at i-disclose yung buo, yung lahat the day after. Baliktad ang nangyari, nabawasan. Okay. Your Honor, doon sa SALN po na inamend po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang SALN. Lahat po kami nagsasubmit ng SALN. Ayan, may pirma kayo nung June 30, SALN. May pirma din kayo, yes, nung July 1 na SALN. And in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung date, yung SALN data July 1 ay actually unang sinabit sa amin, no? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na SALN na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito double check ko po ito. So during this hearing, Mayor, ihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong Council po. sino yung sinabi niyo nag-draw up nito? Yung accountant ninyo ba? Opo, at yung council po. Oha, at saka yung council. Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document, taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN?
Sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga Opo. time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 SALN para maging June 30, 2022 SALN? Kailan po nangyari yun? Your Honor, based po dito sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang Amendment po. amendment. Tapos inantedate pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting mas Opo, konting yung July 30 information. Opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na-amend na po. Wala kaming hawak na SALN July 30. Ang sinasabi nyo ba ay inamend nung Opo, July 30? Inamend po ng July 30 po, Madam Chair. Pero inantedate na as of July 1. Tapos sa 10 unang dinisclose na real properties under assets, naging 3 na lang. Bakit ganon? Or subject yun ng isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong counsel? Opo, Madam Chair. Kailangan sagutin kasi weird Opo. talaga eh. As in very, very weird. At saka po, Mayor, sagot, yung July 1 SALN, ayun, business interests and financial connections not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung, ito meron. Samantalang yung June 30 SALN, naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung yung Conhorc Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo inamend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Conhorc Summer. So pakipaliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin. Opo. At within the day dahil Opo. inihambing din namin yung SALNs ninyo nung Opo. 2022 at yung SALN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka, excuse me. This is also 2022. Sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023 SALN. So mula, okay, sorry ha, nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, po siya smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SALN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po na tuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha. Opo, ito double check ko po ngayon po. And, okay. So, ihambing natin yung 2022 SALNs ninyo at yung 2023 dahil
mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang SALN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus, 250, ganun po. 250 million. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paanong lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, at nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po, doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Alright. Hingi po ako sa Salamat. bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. No? So, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yung isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi meron pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. Hindi Confirm nyo ko lang alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo
Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? O ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos Sino po. po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value nung negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon, pero meron ding mga brand new at hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo nila kaming sagutin ng diretsyo, hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible ayaw ko po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero incorporator kayo at any given time pag may nagtanong, malay nyo may prospective investor gustong mag buy-in din, itatanong sa inyo on any given day ano yung average number ng mga sasakyan dyan. Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. And, Yung West Cars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose, kung incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may sinis po yan sa customs. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakatow, hineram ko po siya.
Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po akong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po. Para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hiniram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, Alamin namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties, ano ba to? QJJ Farms, Yes po. residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, J-Link? Sorry, 3-Link Farm, at another 3-Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan, isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, 3 Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, 2 Isuzu truck na yung isa drop side. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala po akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasing negosyo din po doon sa West Cars. Kaya umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung GAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan. So, yung 1 dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN na latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung, Opo. Meron pa po 5 pang isang properties at Opo, yung properties po, Madam Chair, ano po yung mga properties po? sasakyan. Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga Opo. negosyo nyo, yung mga Q. Yung Opo. mga Q businesses, QJJ businesses. Opo. At ilan pa. At yung 3-Link businesses. Opo.